Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 75. Lumang Tipan. Deuteronomy 24 minuto pasado alas 2:37, Deuteronomy 3, Deuteronomy 4:1-14. Ngayon tumayo kayo, magpatuloy sa inyong paglalakbay, at tumawid sa lambak ng Arnon. Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyong kamay si Sihon ang Amoaryo, ang hari ng Heshbon, at ang kanyang lupain. Simyo lang sakupin ito, at makipaglaban kayo sa kanya sa labanan. Ngayon uumpisahan kong lagyan ng takot at sindak sa inyo ang mga tao na nasa ilalim ng buong kalangitan. Maririnig nila ang mga balita tungkol sa inyo at manginginig at magdadalamhati dahil sa inyo. Nagpadala ako ng mga mensahero mula sa ilang ng Kidmo kay Sihon, ang hari ng Heshbon, nang may salita ng kapayapaan, na nagsasabing, hayaan mo na dumaan ako sa iyong lupain, dadaan ako sa malapad na daan, hindi ako liliko ni hindi sa bandang kanan o sa kaliwa. Magbebenta ka sa akin ng pagkain para sa pera, para ako ay makakain, bigyan mo ako ng tubig para sa pera, para ako ay makainom, paraanin mo lang ako gamit ng aking mga paa, gaya ng ginawa para sa akin ng mga kaapo-apuhan ni Esau na naninirahan sa Seir, at sa mga Moabita na nanirahan sa Ar, hanggang sa ako ay makalagpas sa Jordan sa lupaing ibinibigay sa amin ni Yahweh na ating Diyos. Pero si Sihon, ang hari ng Heshbon, ay hindi kami hinayaang makalagpas sa kanya, dahil si Yahweh na inyong Diyos ay pinatigas ang kanyang isipan at ginawang matigas ang kanyang puso, na maaari niyang matalo sila sa pamamagitan ng inyong lakas, na ginawa niya sa araw na ito. Sinabi ni Yahweh sa akin, tingnan mo, sinimulan ko na ibigay si Sihon at ang kanyang lupain sa inyong harapan, simulan ninyong pag-arian ito, nang sa gayon maaari ninyong manahin ang kanyang lupain. Pagkatapos nakipaglaban si Sihon sa atin, siya at lahat ng kanyang mga tao, para makipaglaban sa Jahaz. Si Yahweh na ating Diyos ay ibinigay siya sa atin at tinalo natin siya, hinampes natin siya hanggang sa mamatay, ang kanyang mga anak na lalaki, at lahat ng kanyang mamamayan. Kinuha natin ang lahat ng kanyang mga lungsod ng oras na iyon, at winasak natin ng ganap ang bawat lungsod na pinamumuhayan, kasama ng mga kababaihan at mga batang maliliit, wala tayong itinira. Ang mga baka lamang na ating kinuha bilang samsam para sa ating mga sarili, kasama ng mga sinasamsam sa mga lungsod na ating kinuha. Mula Aror, na nasa gilid ng lambak ng Arnon, at mula sa lungsod na nasa lambak, patungong Galaad, walang isang lungsod na masyadong mataas para sa atin. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng tagumpay sa ating mga kalaban. Doon lamang sa lupain ng mga kaapo-apuhan ni Aman kayo hindi pumunta, pati sa lahat ng mga gilid ng ilog Jabbok, at mga lungsod ng maburol na bansa, saan man tayo pinagbawalan ni Yahweh na ating Diyos na puntahan. Pagkatapos umikot tayo at umakyat papuntang Bashan. Si Og, ang hari ng Bashan, ay dumating at sinalakay tayo, siya at ang lahat kanyang mamamayan, para lumaban sa Edrei. Sinabi ni Yahweh sa akin, huwag mo siyang katakutan, dahil binigyan ko kayo ng tagumpay sa kanya at inilagay ang lahat ng kanyang mga tao at kanyang lupain sa ilalim ng inyong pangangasiwa. Gagawin ninyo sa kanya ang ginawa ninyo kay Sihon, hari ng mga Amoaryo, na namuhay sa Heshbon. Kaya binigyan din tayo ni Yahweh na ating Diyos ng tagumpay laban kay Og, at ang hari ng Bashan, at inilagay ang lahat ng kanyang mga tao sa ilalim ng ating pangangasiwa. At pinatay natin siya hanggang walang ni isa sa mga tao niya ang natira. Kinuha natin ang lahat ng kanyang mga lungsod ng panahong iyon, walang ni isang lungsod ang hindi natin kinuha mula sa kanila, 60 mga lungsod, lahat ng rehiyon ng Argob, ang kaharian ni Og sa Bashan. Ito ang lahat ng mga lungsod na pinatibay na may matataas na mga pader, mga tarangkahan, at mga rehas, maliban pa dito ang mga napakaraming hindi nababakura na mga nayon. Ganap natin silang winasak, kagaya ng ginawa natin kay Sihon hari ng Heshbon, ganap nating winasak ang bawat tinirahang lungsod, kasama ng mga babae at mga bata. Pero lahat ng baka at mga sinamsam sa mga lungsod, ay kinuha natin bilang samsam para sa ating mga sarili.
Nang panahong iyon kinuha natin ang lupain mula sa kamay ng dalawang hari ng mga Amoaryo na nasa ibayo ng Jordan, mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok Hermon. Ang bundok Hermon na ang tawag ng mga Sidoneo ay Sirion, at ang mga Amoaryo ay tinawag itong Senir, at lahat ng mga lungsod ng kapatagan, buong Galaad, at buong Bashan, hanggang Salka at Edrei, mga lungsod ng kaharian ni Og sa Bashan. Para sa mga natira sa Rephaim, tanging si Og na hari ng Bashan ang naiwan. Tumingin kayo, sa kanyang higaan ay isang higang bakal, hindi ba ito sa Raba, kung saan ang mga kaapu-apuhan ni Amen naninirahan? 9 na cob ito ang haba nito at 4 na cubit ang lawak, sa paraan ng pagsukat ng mga tao. Ang lupaing ito na ating kinuhang pag-aari ng panahong iyon, mula sa Aror, na nasa lambak ng Arnon, at kalahati ng burol na bayan ng Galaad, at mga lungsod nito, ibinigay ko sa lipi ni Ruben at sa lipi ni Gad. Ang ibang lupain sa Galaad at lahat ng Bashan, ang kaharian ni Og, ibinigay ko sa kalahati ng lipi ni Manases, lahat ng rehiyon ng Argob, at lahat ng Bashan. Ang parehong teritoryo ay tinawag na lupain ng Rephaim. Si Jer, kaapo-apuhan ni Manases, ay kinuha ang lahat ng rehiyon ng Argob hanggang sa hangganan ng lipi ng Jezuaryo at ng lipi ng Maakateo. Tinawag niya ang rehiyon, kahit ang Bashan, sa kanyang sariling pangalan, Havojer, hanggang sa araw na ito. Ibinigay ko ang Galaad kay Makir. Sa mga lipi ni Ruben at sa lipi ni Gad ibinigay ko ang teritoryo mula Galaad sa lambak ng Arnon, ang kalagitnaan ng lambak ay ang hangganan ng teritoryo, at sa ilog Jabok, na hangganan ng mga kaapo-apuhan ni Amen. Isa pa sa mga hangganan nito ay ang kapatagan din ng lambak ng ilog Jordan, mula sa Sinare hanggang sa dagat ng Araba, iyon ay, ang dagat asin, hanggang sa mga matarik na bundok ng Pisga na pasilangan. Inutusan ko kayo ng panahong iyon, na nagsasabing, si Yahweh na inyong Diyos ay ibinigay sa inyo ang lupaing ito para angkinin ito, kayo, lahat ng tao ng digmaan, ay dadaan sa ilalim ng armado sa harapan ng inyong mga kapatid, ang bayan ng Israel. Pero ang inyong mga asawa, mga maliliit na anak, at mga baka, alam ko na mayroon kayong maraming baka, ay mananatili sa lungsod na ibinigay ko sa inyo, hanggang si Yahweh ay magbigay ng kapahingahan sa inyong mga kapatid, gaya ng ginawa niya sa inyo, hanggang sa maging pag-aari na din nila ang lupain na ibibigay sa kanila ni Yahweh na inyong Diyos sa ibayo ng Jordan. Pagkatapos ay babalik kayo, bawat isa sa inyo, sa mga sarili ninyong pag-aari na ibinigay ko sa inyo. Inutusan ko si Josue ng panahong iyon sa pagsasabing, nakita ng inyong mga mata ang lahat ng nagawa ni Yahweh na inyong Diyos sa dalawang haring ito, gagawin ni Yahweh ang katulad sa lahat ng mga kaharian kung saan kayo pupunta. Hindi ninyo sila katatakutan, dahil si Yahweh na inyong Diyos ang siyang lalaban para sa inyo. Pinakiusapan ko si Yahweh ng panahong iyon sa pagsasabing, O Panginoong Yahweh, sinimulan mong ipakita sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at malakas mong kamay, anong Diyos ba ang nasa langit o nasa lupa ang makakagawa ng katulad ng mga ginawa mo, at katulad ng matitinding mga gawa? Hayaan mo akong makapunta, nagmamakaawa ako, at makita ang masaganang lupain na nasa ibayo ng Jordan, iyong masaganang burol na bansa, at pati na rin ang Lebanon. Pero galit sa akin si Yahweh dahil sa inyo, hindi siya nakinig sa akin. Sinabi ni Yahweh sa akin, hayaang maging sapat ito para sa iyo, huwag nang magsalita sa akin tungkol sa bagay na ito, umakyat ka sa itaas ng Pisga at ituon ang iyong mga mata pakanluran, pahilaga, patimog, at pasilangan, tingnan ang iyong mga mata, dahil hindi ka makakapunta sa Jordan. Sa halip, atasan si Josue at palakasin ang loob at palakasin siya, dahil pupunta siya doon kasama ng mga taong ito, at siya ang magdudulot na mamana nila ang lupain na makikita mo. Kaya nanatili kami sa lambak na kasalungat ng Beth Peor. Ngayon, Israel, makinig kayo sa mga batas at mga panuntunan na ituturo ko sa inyo. Gawin ang mga ito, nang sa gayon maaari kayong mabuhay at makapasok at angkinin ang lupain na ibibigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ama.
Hindi ninyo dagdagan ang mga salita na iniutos ko sa inyo, ni bawasan ang mga ito, sa gayon maaari ninyong sundin ang tungkol sa mga kautusan ni Yahweh na inyong Diyos na iniutos ko sa inyo. Nakita ng inyong mga mata kung ano ang ginawa ni Yahweh dahil sa Baal-peor, dahil lahat ng mga tao na sumunod kay Baal-peor, winasak sila ni Yahweh na inyong Diyos mula sa inyo. Pero kayong kumapit kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay sa araw na ito, bawat isa sa inyo. Tingnan ninyo, tinuro ko sa inyo ang mga batas at panuntunan, gaya ng iniutos ni Yahweh na aking Diyos, na dapat ninyong gawin sa kalagitnaan ng lupain kung saan kayo patungo para maangkin ninyo ito. Kaya panatilihin at gawin ang mga ito, dahil ito ay inyong karunungan at inyong kaunawan sa paningin ng mga tao na makakarinig ng tungkol sa lahat ng mga kautosang ito at sabihin, siguradong itong napakalaking bansa ay isang matalino at may kaunawa ang mga tao. Dahil ano pang napakalaking bansa na mayroong isang Diyos na malapit sa kanila, gaya ni Yahweh na ating Diyos na kapag siya ay ating tatawagin. Anong napakalaking bansa na mayroong mga batas at mga panuntunan na napakatuwid gaya ng lahat nitong batas na aking itinatatag sa harapan ninyo sa araw na ito? Bigyang pansin lamang at bantayang maigi ang inyong sarili, nang sa gayon ay hindi ninyo malimutan ang mga bagay na nakita ng inyong mga mata, nang sa gayon hindi mawala sa inyong puso ang mga ito sa bawat araw ng inyong buhay. Sa halip, ipaalam ang mga ito sa inyong mga anak at sa kanilang magiging mga anak sa araw na kayo ay tumayo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos sa Horeb, nang sinabi sa akin ni Yahweh, tipunin mo ang mamamayan, at ipaparinig ko sa kanila ang aking mga salita, na maaaring nilang matutunang matakot sa akin sa lahat ng mga araw na sila ay nabubuhay sa mundo, at nang ito ay maaari nilang ituro sa kanilang mga anak. Lumapit kayo at tumayo sa paanan ng bundok. Ang bundok ay nagniningas sa apoy hanggang sa puso ng langit, na may kadiliman, ulap, at makapal na kadiliman. Nagsalita si Yahweh sa inyo sa kalagitnaan ng apoy, narinig ninyo ang kanyang boses na may mga salita, pero wala kayong nakitang anyo, boses lamang ang narinig ninyo. Ipinahayag niya sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyo na inyong gampanan, ang 10 utos. Sinulat niya ang mga ito sa 2 tipak na bato. Inutos sa akin ni Yahweh ng panahong iyon para ituro sa inyo ang mga batas at mga ordinansa, para maaari niyong magawa ito sa lupain kung saan kayo pupunta para angkinin ito. Bagong tipan. Luke 10:25-42, Luke 11:1-4. Masdan ito, may isang guro ng kautusan ng Hudyo na tumindig at sinubukan siya. Sinabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi ni Jesus sa kanya, ano ang nakasulat sa kautusan? Paano mo ito binabasa? Sumagot na nagsabi siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong kaisipan, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong sinabi. Gawin mo ito, at mabubuhay ka. Ngunit ang guro na naghahangad na nabigyang katwiran ang kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot na nagsabi si Jesus, may isang tao na bumaba sa Jericho mula sa Jerusalem. Nahulog siya sa kamay ng mga magnanakaw, na sumamsam sa kanyang mga ari-arian, at binugbog siya, at iniwan siyang halos patay na. Nagkataon na may isang pari ang bumaba sa daang iyon, at nang siya ay nakita nito, siya ay dumaan sa kabila ng daan. Gayon din naman sa isang Levita, nang siya ay dumating sa lugar at nakita siya, ay dumaan sa kabila ng daan. Ngunit isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya. Nang makita siya, siya ay nahabag. Lumapit siya sa kanya at binendahan ang kanyang mga sugat, nilagyan ng langis at alak ang mga ito. Sinakay siya sa kanyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay panuluyan, at inalagaan siya. Nang sumunod na araw, siya ay kumuha ng 2 denaryo, at ibinigay sa katiwala ng bahay panuluyan, at sinabi, alagaan mo siya at anumang magagastos mong labis, sa aking pagbalik, babayaran kita.
Sino sa tatlong ito, sa tingin mo, ang naging isang kapwa sa kanya na nahulog sa mga magnanakaw? Sinabi ng guro, ang nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ngayon sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, siya ay pumunta sa isang nayon, at isang babaeng nagngangalang Marta ang tumanggap sa kanya sa loob ng kanyang bahay. Mayroon siyang isang kapatid na nagngangalang Maria, na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay sobrang abala sa paghahanda ng pagkain. Lumapit siya kay Jesus, at sinabi, Panginoon, pababayaan mo ba na iniwan ako ng aking kapatid na mag-isang maglingkod? Kaya sabihin mo sa kanya na tulungan ako. Ngunit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, masyado kang abala tungkol sa maraming bagay, ngunit iisang bagay lamang ang kinakailangan. Pinili ni Maria kung ano ang pinakamabuti, na hindi makukuha mula sa kanya. At nangyari nang si Jesus ay nananalangin sa isang lugar, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya ng tinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo ay mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang iyong pangalan. Ang kaharian mo ay dumating. Bigyan mo kami ng aming tinapay sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalan gaya ng pagpapatawad namin sa may pagkakautang sa amin. Huwag mo kaming itungo sa tukso. Mga awit, Psalm 41 is the 7-13. Lahat ng mga napupuot sa akin ay sama-samang nagbubulungan laban sa akin, umaasa sila na masaktan ako. Isang masamang karamdaman, sinasabi nila, ang kumakapit ng mahigpit sa kanya, ngayon na nakahiga na siya, hindi na siya makakabangon pa. Sa katunayan, kahit ang sarili kong malapit na kaibigan na aking pinagkakatiwalaan, ang siyang kumain ng aking tinapay, ay inangat ang sakong niya laban sa akin. Pero ikaw, Yahweh, ay naawa sa akin at ibinangon ako para pagbayarin ko sila. Sa pamamagitan nito nalaman ko na nasisiyahan ka sa akin, dahil ang mga kaaway ko ay hindi nagtatagumpay laban sa akin. Para sa akin, tinulungan mo ako sa aking katapatan at iingatan ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Nawa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay purihin magpakailan paman, Amen at Amen. Ikalawang aklat. Ama naming nasa langit, salamat po sa gabay na natatagpuan namin sa iyong salita, habang kami ay nagmumuni-muni sa paglalakbay ng mga Israelita at sa kanilang tawag sa pagsunod ayon sa Deuteronomio. Naway kami, tulad nila, ay makinig sa iyong mga utos at yakapin ang karunungan na humahantong sa buhay. Turuan mo kaming mahalin ang aming kapwa at unahin ang aming pakikisalamuha sa iyo, tulad ng ipinakita sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Naway mapuno ang aming mga puso ng habag at ang aming buhay ay italaga sa panalangin, na umaasa sa iyong lakas sa aming pang-araw-araw na mga pakikibaka. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig at sumunod ng tapat. Amen.